Ayan, what's up dribblers at mga ka-shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Una na naman po sa listahan ng MVP, si Junmar Fajardo para sa kanyang ikawalong MVP kung sakasakali. At ito naman po si Stephen Holtz ay malayong nangunguna sa pagka-Rookie of the Year ng PBA. At Coach Raiko Turman na dating Gilas Pilipinas head coach, ano nga ba ang kanyang masasabi sa naging performance ng Gilas Pilipinas at sa naging sistema ni Coach Tim Cone sa nakarampong Olympic Qualifying Tournament? Yan po yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa video ito matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating pong mga video. Unahin na po natin, ito pong si Terrafirma Stephen Holtz ng Terrafirma Jeep. Nangunguna nga po sa statistical points para makuha ang Rookie of the Year. Matapos nga po ang 48 season ng PBA, inihayag nga po kahapon ng liga ang nangungunang player para po sa nasabing award. Ang number 1 pick ng Terrafirma sa nakaraang taon ay nakapagtala ng 34.1 statistical points. Sapat yan para pangunahan ang Rookie of the Year award. Kasunod niya po dyan sa nasabing award ay si Northport Batang Pier, Cade Flores, na mayroon pong 23.3 point statistical points. Pangatlo po si Raynor Shine Elasto Painters, Adrian Ocom. Sa kanya naman pong 21.8 statistical points. Pang-apat po dyan si Phoenix Fuel Master Kenneth Ken Tapen na may 21.5 statistical points at 45% nga po sa statistikang yan ay gagamitin bilang pamantayan para matukoy ang mananalo at i-anunsyo po yan sa pagbubukas ng ika-49 season ng PBA sa susunod po na buwan. Si Stephen Holtz din po ay may chance na makuha ang PBA MVP dahil pang-anim siya sa kasalukuyang pong listahan sa nasabi pong award at pwede ding makakuha ng first team mythical 5 o second team mythical 5 ang 32 years old guard ng Terrafirma Jeep. At ang 32 years old din pong guard ay ng Terrafirma Jeep ay nag-a-average ng 17.0% per game, 6.9 rebound per game, 5.5 assist per game at 1.9 steal per game. Sino nga ba ang mananalong MVP at Rookie of the Year? Angat nga po niyan etong dalawa, si Stephen Holtz at si Junmar Fajardo. Si Junmar Fajardo nga po ay nangunguna na naman para makuha po ang kanyang ikawalong MVP award na nagtala ng mga estatistika na 42.1 statistical points pagkatapos nga po ng 2 conference season kung saan nagawa nga pong pag-champion ni Junmar Fajardo ang kanya pong San Miguel Beermen matapos isuko sa Meralco Bulls ang kanila pong All-Filipino Cup champion nito pong nakaraang season bago po pumunta si Junmar Fajardo para naman sumagupa sa katatapos na Olympic Qualifying Tournament. Kasunod po dyan ni Junmar Fajardo si Barangay Ginebra San Miguel Big Man Christian Stan Hardinger na medyo malayo kay Junmar Fajardo ang kanya pong statistical points. Sa kanya pong 37.8, malapit na kasunod po dyan si CJ Perez na mayroon pong 37.4 statistical points. At kasunod po dyan si Arvin Tolentino ng Northport Batang Pier. At eto naman mga shooters, pag-usapan po natin ano nga ba ang nasabi ni former head coach ng Gilas Pilipinas, Raiko Turman. Eto naman po ang paniniwala ni dating Gilas Pilipinas head coach Raiko Turman na may kinalaman nga po ang laki ng mga players at sistema ni Coach Tim Cone. Yan ay ang dalawang pinakamalaking dahilan kung bakit nga po magandang ipinakita ng Gilas Pilipinas sa katatapos na Olympic Qualifying Tournament. Ipinupunto nga po ng 69 years old na si Coach Raiko Turman ang presensya ni na 7'3" center Kai Soto, Junmar Fajardo, Japet Aguilar at lalong-lalo na nga po kung nandyan eto pang isa pang sentro na malaki na si AJ Edu. Sa ilalim nga daw po ng programa ni Coach Tim Cone ay naging matatag ang Gilas Pilipinas sa mga susunod pang torneo. Narito po si Coach Raiko Turman sa ulat ni Richard D. ng The Manila Times. Nung panahon namin, nung programa namin, walang malalaki na mga panahong iyan ay wala pa silang exposure sa international at karamihan sa kanila mga collegiate player. Iba nga ngayon ang Gilas Pilipinas, may sukat na sila. Andyan na sina Kai Soto, Junmar Fajardo, Japet Aguilar,
at AJ Edu. Lahat nga po ng mga larong ito ay competitive. May punto po ang sinasabi ni Coach Raiko Turman. Kasi nung panahon nga ni Coach Raiko, si Marcus Doughtit lang ang tanging malaki sa kanya pong hinawakan. Diba? Andiyan sina JB Casio, Mac Baracael, eto po si Marcio Lassiter. Yan po yung kanya mga player nung mga panahong yon. Si Coach Raiko Turman nga po ang naging coach ng Gilas Pilipinas noong pong 2009 at hanggang 2011. Narito pa po ang dagdag na pahayag ni Coach Raiko Turman sa ulat pa din ni Richard D. ng The Manila Times. Sa tingin ko, naglagay ng sistema si Coach Tim Cone at importante rin para sa mga manlalaro ang naniniwala sa sistema at sobrang higpit ni Coach Tim Cone pagdating sa sistema. At sa tingin ko, sakto si Justin Brownlee dahil alam niya ang sistema, nakapaglaro na siya ng 6 hanggang 7 taon kay Coach Tim Cone. Yan kasi yung pinakamahalaga, mga shooters, no? Yan yung pinakamahalaga, yung alam ng player ang sistema ng coach. Kaya hindi po pwede yung salpak ka lang ng salpak ng players dyan. Napakahalaga po ng sistema, hindi pwedeng bara-bara lang. At sabi ko nga, pag nag-coach ka talagang makikita mo na kailangan may isa kang sistemang patatakbuhin, kung ano yung patatakbuhin mong play, kung paano yung defense na patatakbuhin mo at pag-aaralan mo. Siyempre, yung mga makakalaban mo. At pinakamahalaga talaga mga shooters, yung sistema mo, especially yung play kung paano mo patatakbuhin sa isa pong mga competition na katulad po niyan. And hopefully, sana maayos na din ang naturalization ni Benny Boatwright para sa mga susunod pong training ng Gilas Pilipinas ay makakasama na siya. Kasi para makakabisa na din niya ang sistema ni Coach Tim Cone. Di ba mahalaga yung mga shooters na mahalaga talaga dito na tinutukoy yung sistema. Importante po kasi yun na makakabisa ng bawat isang player. Ito katulad ni Justin Brownlee na talagang kabisado na yung sistema. Nandyan si Japet Aguilar na kinuha ni Coach Tim Cone para maging team captain nila at makatulong sa sistemang umiiral dahil sa tagal na rin nila magkasama sa Barangay Ginebra San Miguel. At sana, hopefully, this time, sa susunod na po na competition, ay magaling na rin si Scottie Thompson para naman makakatulong ni Coach Tim Cone dito po sa sistema pa rin na umiiral na triangle, mixed triangle offense ng ating pong kupunan na Gilas Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingatin, God bless everyone. Adjourn, Laban Pilipinas, puso